Kilat News Updates. Mga balita ngayon, estudyante at guro ng UP at dating party list nominee kabilang sa 19 na patay sa Negros Occidental clash. Sugatang sundalo, pinarangalan. 7 kadete at 2 opisyal ng PNPA kinasuhan sa acid hazing. 6 na mga pasahero ng lumubog na motorbangka sa Occidental Mindoro, iniligtas ng Coast Guard. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kinilala na ang 14 sa 19 na nasawi sa engkwentro sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at mga hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental noong April 19. 3 sa mga ito ay sina RJ Nicole Ledesma Lacson, dating Kabataan Party List nominee at journalist mula Bacolod, at Alisa Alano, estudyante ng University of the Philippines Diliman at Education and Research Counselor ng University Student Council. Maureen Kiel Santuyo, napaulat na guro sa University of the Philippines habang patuloy pa ang beripikasyon sa iba pang pagkakakilanlan. Mariing kinokondena ng iba't ibang mga grupo ang pagkamatay ng 3. Nauna nang kinilala ng militar ang isa sa mga nasawi na si Roger Fabiliar alias Arnel Tapang o Jong. Tinaguri ang hitman at may 1 milyong pisong patong sa ulo. Samantala, pinarangalan ng militar ang sugatang sundalo na si Private Carlo Mendoza matapos magtamo ng tama ng bala sa magkabilang braso sa nasabing sagupaan. Ginawaran siya ng Wounded Personnel Medal ni Major General Michael Samson, commander ng 3rd Infantry Division at nasa stable na kalagayan. Patuloy ang operasyon at investigasyon sa insidente. Walang puwang sa Philippine National Police o PNP ang hazing o anumang uri ng karahasan at pang-aabuso. Ito ang pagdidiin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasunod ng pagsasampa ng kaso laban sa 7 kadete ng Philippine National Police Academy o PNPA at 2 opisyal sa umano'y hazing gamit ang kemikal sa Silang Cavite na nag-iwan ng paso sa 22 plebo. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, 5 3rd class at 2 2nd class cadets ang nahaharap sa paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 kasama ang 2 training officers. Iniulat na pinahiran ng pinaghalong kemikal ang mga biktima na nagdulot ng matinding paso sa likod at sensitibong bahagi ng katawan. Isinampa ang kaso sa Office of the Provincial Prosecutor sa Imus. Samantala, inaprubahan ni PNPA Acting Director, Police Brigadier General Redrico Maranan ang dismissal ng 7 kadete dahil sa administrative lapses. Pinalitan ni Maranan si Police Major General Andre Dizon na ni-relieve kasama ang 8 iba pang mga opisyal kasunod ng umano'y hazing noong April 3. Nasagip ng Philippine Coast Guard o PCG ang 6 na pasahero matapos tumaob ang sinasakyan nilang motorbangka sa karagatan ng Barangay Pag-asa, San Jose Occidental, Mindoro noong April 22. Ayon sa Coast Guard, naireport ang insidente bandang alas 11 ng umaga, kaya agad nag-deploy ng search and rescue team gamit ang floating asset. Bandang 11:20 AM, natukoy ang kinaroroonan ng tumaob na bangka at agad na nailigtas ang lahat ng sakay. Sinabi ng PCG na nasa maayos na kondisyon ang mga survivor matapos ang paunang pagsusuri. Hinatak ang bangka upang madala ito sa pinakamalapit na dalampasigan. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Singchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.